Ako si retired Master Sergeant Hil Lusada, pang-anim na episode. Ito naman yung karugtong na natin na encounter dun sa Buldon. Yung kwento sa Buldon, habang naglalakad kami, may naupihan kaming tao. Nakahubad lang. Walang damit. Ang niya, yung parang turuntong. Tapos, daming laman yung bulsa niya eh. May baril. Una namin kita, sir, na siya, nagagapang-gapang. Inupihan namin, tao. Sabi ko, sir, barilin natin, sir, baka maunahan pa tayo. Tumayo siya, tumayo yung tao. Pag tayo ng tao, binaril namin. Kahit anong baril namin, sir, hindi naman. Tinira ni Alag ng, ng 60 niya, wala pa rin. Yung makita ko yung bala ni Master Alag dyan, nasa harapan, bumabagsak ba? Oo? Oo, sir. Yun yung Hindi mga kwento. Simpleng lang. Ito si Sir Sababan. Buhay pa man siya. Nakita niya talaga yun kung paano na hindi namin matamaan. Nakailang putok sa sir eh. Gano'ng kalapit? Mga 100 meter, sir. Kailang putok siya, hindi niya matamaan. Magaling niya na... Sniper yan si James. Magaling yan, sir. Ako, sir, magkwento ko yan sa mamaya kasama to, sir. Magaling talaga si sir yan sa yung... Lalo na sa standing position. Magaling siya. Gano'n ba? Oo, sir. Tamaan niya yan, sir. Magaling yun. Kaya nga, sir doon ako nagtaka, bakit hindi tamaan. Ngayon, sabi ko kay Master Alag, sabi ko, lapitan natin. Kapangin natin. Hindi ginapang namin dalawa, sir. Hanggang sa nakuha naman yung tao, sir. Yung laman ng niya, sir, yung bulsa niya, kupra. May baril Wala siyang baril, sir. Wala siyang baril. Yung baka iniwan niya yung baril. Kasi alam niya na marami kami. Una namin nakita, 3 sila. Yung una na nakita ko, yung nakaputi, sir, all white siya lahat. May kung yung ulo niya. Tapos nung binaril namin, tumakbo lang siya. Lumabas na yung isa naman. Paglabas nung isa, naka-white din, tumakbo. Lumabas na yung isa na nakahubad. Yun yung binagbaga namin, pero wala. Pagdating doon, sir, yung laman ng bulsa niya, kupra lang. At saka, meron siyang nakatali dito na bilog na kulay itim na bato dito. Kinuha namin yun. Tapos hindi mo gina-interrogate namin yan, sir, na gusto ko kung hindi kami buhay pa nung makuha nyo? Buhay, sir, hindi. Buhay pa talaga, sir. Buhay talaga, sir. Nabuhay talaga, sir. Hindi talaga na yun. Ano kasi, talaga? Hindi, yan? Tinawag kasi, sir. Tinawag. Huwag mong galawin yan. Tinawag. Hindi naman umuusok yung katawan habang binabaril nyo? Hindi, sir. Bakit hindi ako, hindi rin ako makatama eh. Hindi, napakadaming kwento kasi na ganyan eh, na minsan ayaw maniwala. Pero totoo nangyari. Totoo talaga, sir. Yan, si Sir James, alam niya yun. Nahuli nga namin yun, sir eh. Nadala pa namin sa yan. Pero hindi talaga hindi talaga siya tinamaan. Hanggang sa, yun, sinabi namin, may nahuli kami, isang tao, ganito yung niya. Tinawag yun, sir. Hindi talaga pinagalaw yun. Hindi talaga nagalaw namin yun. Pero, believe ako dun sa tao na yun. 3 kami maril, hindi talaga tamaan. Nakita ko talaga yung 60 ni Master Alag. Diyan lang nakakuhan sa lang. Tatayuan niya talaga, hawakan niya pa. Diyan lang sa dulo na mabagsak yung bala niya. Nakikita ko, sir, kasi lang, sir, ito, yung Buldon kasi, sa maisan yan. Bagong harvest yung mais, tapos bagong rastilyo, sir ba? Yung nararo na. Siguro mga ilang taniman na lang, sir ba? Taniman na lang. Kitang-kita nyo yung tao. Kitang-kita talaga, sir. Kaya maliwanag na maliwanag. Walang eh. Kasi yung Buldon, plain yan eh. Ganun talaga, no? Sa mga hindi kasi naniniwala sa anting-anting, napakadami kasing kwento ng ganyan na
ayun talaga, totoo talaga yan, sir. Doon ko talaga na, no, nung nakuha namin, mayroon talaga siyang dala. Meron talaga siya. Kaya Kasi yun yung, napakalakas ng kultura ng anting-anting o dala-dala or kargada dito sa mundo nyo rito sa Central Mindanao, di ba? Ang napakalakas, napakarami, pinapaniwalaan kasi. malakas din talaga, sir. Malakas yung ano nila. Yung, ewan ko bakit, hindi matablan yan, sir, eh. Kapag, ano mo, binrail mo yan, hindi matablan yan. Kaya ako, pailing ako eh, bakit hindi matamaan ni sir eh. So, magaling yun si sir. Ikwento ko pa sir yung ano, yung, Tuloy lang. pero kay Sir James, ito sa ano naman to sir? Davao. Nasa Magpit kami dito. Kasama pa rin doon, 96. Nasa Magpit kami. Kay Gerald Obilio ito na ano, na Yung paghahanap. paghahanap sa kanya sir. Kasi nakidnap siya eh. Di kami sir, dito kami sa Pikit. Pikit sa Magpit. Di, ang area namin, kasi ang alam, dito sa Magpit, papuntang Kalinan. Di, ang tatawirin namin sir, Mount Apo. Napakataas. Grabe na pagkataas yan. Kaya yung Mount Apo na yan sir, ilang bisis ko na yan inakyat sa punta kami doon sa Kalinan. Pagdating namin sa Malagos, wala. Ang sabi, bumalik na naman daw dito sa Magpit. Di, nag-prepare na naman kami, sir. Magpit. Balik na naman kami. Doon na naubos yung sinilas ko, sir, kasi pagdating dyan sa Mount Apo area, wala kang panggatong dyan. Kaya ang gatong mo talaga, kailangan para magsilab yung kahoy, kailangan sinilas mo. Akong Tel Scout noon. Hindi na ako Tel Scout. Meron ako palang junior. Kaya lang, ako pa rin nag-guide sa kanila, sir, paano magluto kasi hirap din yung pag hindi mo, mabagal sila eh. Pag, ako, mabilis ako makareact agad eh. Pag ganyan sa lutuan na eh. Kaya importante sa atin yung makakain ka. Abang kami, sir, pabalik naman kami dito. Nagbaba. Pagdating naman sa Magpit, may nasalubong kami 3 tao, sir. 3 tao. Sabi ng tropa kasi, tao. Di ako, radyoman ako, sir, ni Sir James. Pagka kung tao, tumalon. Tumakbo kay Sir James. Pagtakbo niya, di takbo rin ako. Di kita ko yung tao, tumatalon-talon sa damuhan. Sa bangin nito eh. Tumalon sa bangin, sir. Tapos, gumanon siya. Si Sir James nakaiming lang ganyan. Pagtalon ng tao, pak! Dapa na tamaan talaga, sir, dito. Tumba yung tao. Di may 2 junior ko, sabi ko, babain nyo. Kunin nyo. Kasi may may tama yun. Talagang yun. Binabaan nila, sir. Baba nila. Di may tama. Takot yung dalawa. Kasi nakadapa, nakaganyan. Kung tingnan nyo, baka hawakan yung kamay. Baka may granada yan. Sabi ko, may hawak na granada na na yan. Pag putukan ka, patay ka dyan. Natakot yung dalawa. Ayaw nilang, hawakan. Bata pa, siyempre. Mga bata pa. Bata pa, sir. Mga bagong graduate lang din. Ang ginawa ko, ako bumaba. Sabi ko, putay na nga. Nandyan na kayo eh. Ganun ako ba? Bumaba ako, mababa, sir. Pagbaba ko, nawakan ko yung katawan ng tao, patay. Hawak ko yung kamay. Nakuha ko yung baril. May 45. Yung 45, kuha ko na. Sabi ko, sir, may baril. Kasi ang isip ko doon, sir, pag granada yung hawak nun, mamaya pagka baliktarin mo, nabitawan niya, wag kang tayo. Kaya ang ginawa ko, search ko muna yung mga kamay nila, pati yung dito sa dibdib niya, kung baka meron pang, ito, yun yung 45 na kapa ko. Binaliktad ko siya. Pagbaliktad ko, doon na. Binuhat namin sa awakyat sa taas. Yun, recover. Ganun ka, si Sir James, sir. Ano naman style ni James? Layo, sir. Layo ng babae. Ang style ni Sir James, kasi kitang-kita ko talaga sa pagputok niya. Kasama kami, katabi kami. Ganun kagad siya, sir. Yan, pagka
Karon ganon siya. Pagkatalon nung kuan sa damo, pag-akyat niya, isa lang. Hulog agad. Hindi, sniper si James. Anak niya ngayon, sniper din. Ayun, Nag-ano rin, tumunod din sa yapak niya. galing yung tama ni Sir. Dito talaga, Sir. Tagot Pero na yung mga dibdib. ganon na mga official noon ng Ranger, no, ibang level din ng yung mga dinadaanan, iba kasi yung ano sa atin, sa mga, hindi naman sa ano siyempre lumaki din ako na official ng FSRR, First Scout Ranger Regiment. Iba rin talaga kasi pag ganon yung mga official, ano, iba rin yung level na Oo, Sir. no nerves, di No ba? nerves, no nerves talaga, Sir. Walang kaba. Kung kabahan ka, patay ka. Yan yung ano, mga no nerves talaga. Pero hindi. Bago, marami ka pang episode. Pero balikan nga natin yung may nakwento ka kasi kanina yung nagre-recover kayo ng mga ba? Mga patay natin. Ano, ikwento mo nga yung mga naranasan mong yun. Yung nasa Basilan kami, totally hindi ako nakasama doon sa encounter na yun. Mm. Kasi na kay Father na Corda ko eh. Narinig ko yung putukan. Narinig ko na yung putukan. Siyempre, lapit lang ng kampo namin. Tinakbo ko yan. Papunta sa Tracy, sa kampo namin. Sabi ko, first, pagdating ko doon, sabi ko, encounter yung tropa. Unang encounter. Punta doon ko na ano, sir, miyak na si Ledesma sa ano, sa radyo. Ito si Master, ito Master una, Ledesma. si Master, si Ledesma, yan si Master Sergeant Ronnie Ledesma. Nakwento niya na tong kwento na to. Sige, ituloy mo, Yun na, sir. classmate. Di, rinig ko talaga sa ano, sa radyo. Kasi sa radyo ako nagmumonitor, sir eh. Ganun kasi, ano si Ledesma, may nga siya, ganun, hingi siya ng ano, reinforce. Kasi, Dahil ano na sila eh. Inaikwento na niya na to. Oh. Yung kanya, yung gaano sila. Tapos ang ginawa naman ni Let Navarrete, pinapatay niya na yung radyo kay Ledesma. Mm. Kaya wala na kami narinig, sir. Mm. Wala nang narinig. Kasi ang ano ni Navarrete, kung maingay pa yung radyo, baka ano pa sila, makita sila doon sa posisyon nila. Kasi desperado na rin. O, ano na- Ikwento mo gaano ka-desperado na yung sitwasyon noon. Ano na, sir eh, atay na yung 5. Tapos, inassault na sila. Mm. Assault na. Mm. Kung inassault na sila, inahanap na sila ngayon. Ito, dito lang yun eh. Dito lang. Mm. So, nandyan lang talaga sila. Nagtago lang sila. Hindi lang sila napansin. Mm. Kung napansin sila, ubos talaga sila. Oh, nakwento nga niya to. So, pero kayo noon, Kami, wala kayong magawa. kami naman, sir, naghihingi kami ng ano na para reinforcement. Ngayon, nagano man si Batcom na ang 12 nag-reinforce din. Mm. 12 at saka 11. 10 company, sir. 10 company kay Captain Manungsong. Manungsong Captain, hindi. Yung maliit na Jose, sir, na ano. Hindi ko lang ano yung CEO nila, sir. Basta, yun na yung ano, sir, na palapit. Tagal, sir, ang 12, matagal din nakarating. Ang 10, ganun din. Yung ginawa namin, kami first company, nagsalubong din kami sa kanila, Mm. sa tropa. Salubong namin, sir. Ang nasalubong namin, doon ko na yung hammer kasi, sir, kasama namin yung hammer, dala namin yung hammer. Mm. Doon na, kinarga na yung patay. 5 yun. 5, sir, o. Mm. Nagkarga na namin. Pagdating doon sa kampo, hindi kami nagtagal. Diretso na sa, sa Basilan. Doon sa Isabela. Dinala namin yung tropa doon, sir. Si Let Navarrete, buhay pa yan siya eh. Hindi pa, wounded lang siya. Dami niyang tama. At saka si Briones. Dami na lang tama niyan. Kami na yung sa hospital, sir. Pagkatapos nun, yung mga patay dali na sa Zamboanga. Nahulog pa yung nakakalungkot, sir. Nalaglag pa yung ulo ni sa dagat. Ni Gomez. Let Gomez. Kinuha. Tapos binalik. Kasi kunti lang yung talaga, sir. Na iwan nito. Pugutan siya ng ulo.
Ang bigat nun. Kinukwento ko to sa'yo kasi parang ito yung mga real talk ng gera eh. Mamaya, ikukwento mo rin yung kay late Catalan, na idol mo. Na, di ba? Yun yung, ano sir, putulan Yun yung una. ng- Una yun, yung kina Master Ledesma. Yes sir. Yun na yung naputulan ng ulo sila, Juan. Si Let Gomez, yung kabats ko. Pero ang kwento doon sir, siya talaga nakauna. Nung pinasok nila, nakita nila sir na may tao. Ginapang ni Gomez. Nung ginapang niya, di lapit lang. Binaril niya sir. Tinamaan niya. Gusto niya recovery, kaya lang ang pagkarinig ng kalaban, dami. Volume fire sila. Doon na si Gomez na sardinas. Pati sila Let Lagi, si Let Taclindo, si Let Ranieses. Yun yung... Ay, hindi ko talaga makalimutan yan, sir, kasi mga kasamahan ko yan. Yung nga, yung ganun ba? Ang dami mo kasi nakitang ganun, di ba? Na, Meron talaga, sir, na ganun yung... Kasi kami yung nag-retrieve, yun na yung ano talaga sa kanya. ang bigat nun, ano? Bigat, yung sir. kina late Catalan nung Yung kila Let Catalan naman, sir. Ito naman. Kasi recovery din kami. Kami naman yung tag-recover kasi ano na, wala din kami, late din kami. Paakon kami. Yung yung ano na, yung break. Break kami. Pagdating namin, hindi pa kami kadating. Kasi may ano na, may info na eh. May kuwan daw sila. Encounter. Pagdating doon, bagbagan. Doon na nangyari yung malagim na ano talaga, sir. Yung ma-recover mo, sir, yung kasamaan mo na makita mo na sunog na yung mukha niya kabila. Inihaw pa yung ulo niya doon sa landahan. Yun yung pinakamasakit, sir. Hindi na ito makilala yung kabilang ano, sir. Kabilang ano niya, mukha niya. Yung gano'n ng pagka-savage ng mga kalaban, no? Na Si Let Catalan naman, sir. Tama nung... Kasi dadala ni Let Catalan daw yung 90RR. Siya yung pumuputok. Pinirahan siya ng 57. Dito. Tanggal tong siya. Saan? Doon mo makita yung kasamahan mo na malumural ka, sir ba? Yung, siyempre, mga senior body mo yun na talagang magagaling eh. Yung magagaling talaga. Magagaling. Tapos doon lang na pero at least siguro ang pinaka doon si Sir Sibiana kasi hindi talaga siya withdraw. Talagang hold the line doon sa area na yun. Yung hold the line na yun yung pinakamatindi na ang dami nilang kalaban tapos hindi sila matras kahit outnumber na. Yun yung pinaka Sige nga, ikwento mo nga ano ibig sabihin natin ng hold the line kasi palaging nagkikwento ng tropa yung hold the line eh. Ano ba yung hold the line, classmate? Ibig sabihin ng hold the line, walang alisan. Manatili ka doon sa posisyon mo. Laban ka lang. Ibig sabihin yan, buhay o patay ka na. Ano yan eh, parang nag-suicide ka na rin yan eh. Kasi pwede kung gusto ka mabuhay, pwede ka namang tumakbo eh. Pero sa atin sa Ranger kasi, walang iwanan eh. Kailangan mo mag-buwis ng buhay or mabuhay ka. Yun lang yan. Ay, yung ginawa nila, yun yung kabayanihan. Hindi inalisan, yung tropa, wounded, pero pinoprotektahan pa rin hanggang sa umabot yung reinforcement, hanggang sa ma-recover sila. Ano yung kwento ng mga tropa, ng company mates mo nung pagkatapos nun? Na hindi mo makalimutan din. Doon sa encounter na yun. Kasi wala ka doon, pero talagang I'm sure maraming kwento pagkatapos nun. Ano yung mga tumatak sa isip mo na... Si Let Bernales talaga, sir. Kasi ano na yan eh. Yung bituka niya, labas na yun.
Ano, no? Labas na yung bituka niya, sir. Oh. Ang ginawa niya, kinuha niya yung upper niya, binalot na yung, sinahod niya yung uniforme yung bituka niya, tsaka tinali. Eh, kung makita mo, sir, yan yung mga magaling na sundalo. Isipin mo, labas na yung bituka mo, pero away pa rin. Away pa rin. Away pa rin. Diyan mo makikita yung katapangan ng isang tao. Siguro, dahil ranger talaga, sir. Yung ranger talaga. Yan yung ibig sabihin talaga, pag ranger ka, kaabang may buhay, fight lang. Yung ganun na fighting Ganun spirit na... Yan yung, diyan natin nakita siya, sir, yung triple S na yun. Stamina, spirit, and skill. Wala kang fighting spirit dun, wala na. Anong skill mo? Nagamit mo. Kuha ka ng uniforme mo, talaya mo sarili mo, para mabuhay ka lang. Yan yung mga kuha ng ranger. na tinuturo, again, classmate, sinishare natin to sa ating mga kababayan kasi para ma-inspire kayo na yung Pilipino, hindi pipitsugin na lahi yan. Mga mandirigma talaga yung mga sundalo nyo. Yan, retired na yung aking classmate. Pareho kami retired. Pero may pagyayabang talaga. Di ba? May pagyayabang talaga yung ano natin. Kasi ikaw nun, ilan na yung iniikot-ikutan mo na gera no ng panahon na yun, di ba? Na wala naman tigil yun. Walang tigil, sir. Yan. Basilan, Sambuanga. Yung huli na eh. Dito is Basilan, saka dito lang sa Lanao. Saka North Cotabato, sir. Ito yung balik-balikan. Balik-balikan nun, yung mga panahon na yun. Kaya tinan nyo kung minsan may nagko-comment, masaya sila nakapag-retiro dahil yung nga, marami kasi ang nagsakripisyo na hindi na nakaabot sa pagre-retiro, di ba? Marami, sir. Naiwan talaga sila. Kung baga, siguro, kami, nagsakripisyo kami, kasama kami, nauna lang sila. Siguro, wala din siguro sila, nagsakripisyo na kagayan, hindi sila, siguro kami, baka napasama na rin doon. Sila, dahil sila nagbuwis din ng buhay, kaya siguro, kaya naano kami, nasave kami, sir, ba? Sila yung nagsakripisyo. Although kami magkasama, pero mas ano sila kasi binuwis talaga nila yung buhay nila. Kami, handa rin may buwis, pero ibig sabihin, saludo kami sa kanila kasi nandito pa rin kami hanggang ngayon. Hanggang kwento na lang kami kasi yung mga kasamahan namin dati na yung talagang nagkatuwaan kami. Isa yun, sir, si Lit Magbanwa. Isa pa rin yun kasama din yun, sir. Ang sabi niya pa nga dun sa Kafgo eh, putang pangit-pangit mo, ayaw mo mag-lead scout. Ako ang pugi-pugi mo, ako ang pangit, sabi niya pala eh, naligtad niya. Ang pugi-pugi mo eh, ayaw mo mag-lead scout, ako ang pangit-pangit ko eh. Nagli-lead scout, ganun yung ano niya, sir. Pero binibiro niya lang yung Kafgo. Kasi dalawang Kafgo namatay doon, eh, di ba? Dalawa, sir. Baliwalo lahat, sir. Si Master Manikap kasi nabuhay, ginawa nating sundalo si Master Manikap. Kaya nga sir, nakita ko dun sa sir, saka napanood ko. Si Manikap, dati lang yan Kafgo na natin. Kaya sabi ko, nag-retire na nagsundalo pala ito. Nag-retire na nga na sundalo eh. Kaya nga sir, nag-retire na sundalo eh. Inalaga, kumbaga ganon din tayo mag-alaga sa Ranger. Ayun, doon, tira siya sa atin. Pero yun yung warrior talaga, sir, na guide. Yung kay Sir Bilyuga, kasama pa rin siya doon. Si Manikap. Ganon? Sa dami nga na-encounter niya, halos di na niya kasama pa rin siya hindi doon, na niya maalala lahat. Pero sabi ko, grabe itong si Master, ibang level din. Ibang level yung Kafgo. And then, ibang level siya. Tsaka din sir, yung talagang voluntaryo talaga na mag-guide. Which is noon, kitang-kita nyo noon. Kasi doon, talagang kitang-kita nyo yung mga Kafgo na voluntaryo talaga mag-guide. Voluntaryo talaga, sir. Hindi yung sabi na, mo, pag saan kayo, sir? Ay, sige, sama ko. Ganon sila. Ganon talaga sila, sir. Willing talaga sila magsama. Yan ang pang 6 episode ng aking classmate.
Master Sergeant Hill Lozano.